Halos walang araw ngayong araw. Ang pinakamataas na temperatura natin sa buong bansa ngayong araw ay 27.9 degrees Celsius lamang, isang dramatic na pagbaba mula sa sobrang init ng mga nakaraang linggo. At ang dahilan ay malinaw. Ang low pressure area ay direktang nasa ibabaw na ng coastal waters ng Dasan, Marinduque ngayong hapon. Ang sistema ay napakamalapit na sa Metro Manila, Central Luzon, at maraming bahagi ng ating bansa. Ang malakas na ulan ay kasalukuyang naramdaman, at ang ating bansa ay nasa gitna ng isa sa mga pinakamalawak na weather events na aming naitala sa buong taon. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng hapon nitong Martes, ika-30 ng Hunyo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang low pressure area na ngayon ay direktang nasa ibabaw ng ating teritoryo, kasama ang patuloy na epekto ng southwest monsoon sa Mindanao. Simulan natin sa pinakabagong lokasyon ng low pressure area. Simula alas 3 ng hapon ngayong araw, ang low pressure area ay tinatantya ng Pag-asa base sa lahat ng available na datos sa ibabaw ng coastal waters ng Dasan, Marinduque, nakalagay sa 13.3 degrees Hilaga, 121.7 degrees Silangan. Ito ay isang napakamakabuluhang development. Ang sistema na aming sinubaybayan mula sa silangan ng ating bansa sa nakaraang ilang araw ay ngayon ay direktang nasa ibabaw ng Marinduque, sa gitna mismo ng ating arkipelago. Ang paggalaw ng sistemang ito mula sa silangan ng Mindanao, patungo sa Samar, Bicol Region, Mimaropa, at ngayon ay direktang sa ibabaw ng Marinduque, ay nagpapakita ng isang sistema na tumawid na sa malaking bahagi ng gitnang Pilipinas sa loob ng ilang araw lamang. Ito ay malapit na sa Metro Manila, Cavite, Batangas, at maraming bahagi ng Calabarzon ngayong hapon. Pag-usapan natin ang pangkalahatang sinopsis ng ating panahon ngayong hapon. Dalawang weather systems ang kasalukuyang aktibo sa ating bansa. Ang low pressure area sa gitnang Pilipinas, at ang southwest monsoon na nakakaapekto sa western section ng Mindanao. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong hapon. Para sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at Bicol Region, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa ley. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan. Pansinin ang lawak ng listahan ngayong hapon. Mula sa Metro Manila, patungong Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at Bicol Region. Ang traw at direktang epekto ng ley ay umaabot na sa karamihan ng gitnang at hilagang Pilipinas. Para sa lahat ng mga residente ng Metro Manila, ang mensahe ngayong hapon ay napaka-importante at urgent. Ang ley ay malapit na sa inyong lungsod ngayong hapon. Ang malakas na ulan ay maaaring maranasan ngayong gabi at sa mga darating na oras. Ang mga lugar na kilala bilang madaling mabaha tulad ng Marikina, Malabon, Navotas, Valenzuela, at iba pang mababang lugar sa ating lungsod ay dapat na nananatiling nasa pinakamataas na antas ng pagbabantay. Para sa Cavite at Batangas sa Calabarzon, ang inyong lugar ay kasalukuyang malapit sa direktang daan ng DA. Ang malakas na ulan ay inaasahan ngayong gabi habang ang sistema ay gumagalaw sa inyong lugar. Para sa Mimaropa, lalo na ang Marinduque na kung saan ang sentro ng DA ay direktang nasa ibabaw, ang mensahe ay napakaseryoso. Manatiling napakamapagmatsyag sa buong gabi. Para sa lahat ng mga residente ng Visayas, Central Luzon, at Bicol Region, ang patuloy na epekto ng DA ay nagdadala ng tunay na banta ng flash floods at landslides sa maraming lugar. Manatiling mapagmatsyag at tiyakin na ang inyong mga drainage systems ay malinis at hindi nakaharang. Ngayon, pag-usapan natin ang patuloy na epekto ng southwest monsoon sa Mindanao. Para sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur, at Davao Oriental. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Para sa lahat ng mga residente ng mga lugar na ito sa Mindanao, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Ang habagat ay nananatiling aktibo sa inyong lugar.
Manatiling mapagmatsyag para sa malakas na ulan ngayong gabi. Para sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa southwest monsoon. At para sa natitirang bahagi ng Luzon, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong hapon, para sa Central Luzon, Southern Luzon, at Visayas, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog kanluran patungo sa timog silangan, na may coastal waters na slight hanggang moderate at umabot sa 0.6 hanggang 2.5 metro. Ito ay isang napakamataas na alon, lalo na para sa mga lugar na nasa direktang daan ng LIE. Para sa natitirang Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog silangan patungo sa silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 2.1 metro. Para sa Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog kanluran patungo sa timog, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa Central Luzon, Southern Luzon, at Visayas, kung saan ang mga alon ay umaabot na sa 2.5 metro, ang mensahe ngayong hapon ay absolutong malinaw. Huwag maglayag. Ang mga kondisyon ng karagatan ngayong gabi ay mapanganib para sa lahat ng uri ng maliliit na sasakyang dagat. Para sa temperatura at halumigmig ngayong hapon, may isang dramatikong development na dapat ninyong malaman. Ang pinakamababang temperatura ay 25.5 degrees Celsius na naitala ngayong alas 6 ng umaga at ang pinakamataas ay 27.7 degrees Celsius lamang na naitala ngayong alas 1 ng hapon. Ang 27.7 degrees ay isang dramatic na pagbaba mula sa mga temperatura na aming naitala sa mga nakaraang linggo, na karaniwang umaabot sa 32 hanggang 35 degrees. Ito ay nagpapakita na ang malawak na cloud cover at ang tuloy-tuloy na ulan mula sa BI ay nagdulot ng makabuluhang cooling effect sa ating bansa ngayong araw. Ang pinakamababang relative humidity ay 83% ngayong alas 1 ng hapon at ang pinakamataas ay 75% ngayong alas 5 ng umaga. Ang napakamataas na 83% minimum relative humidity ay isang napakamakabuluhang numero. Ito ay nagpapakita ng extremely moist na atmosphere sa buong araw, hindi lamang sa umaga. Ang ganitong antas ng halumigmig ay nagpapakita ng tuloy-tuloy at malawak na presence ng moisture sa ating kapaligiran na consistent sa isang malakas at aktibong low pressure area na direktang nasa ibabaw ng ating teritoryo. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong hapon. Ang low pressure area ay direktang nasa ibabaw ng Marinduque ngayong hapon, nagdadala ng malawak na scattered rains at thunderstorms sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at Bicol Region. Ang dramatic na pagbaba ng temperatura patungo sa 27.7 degrees at ang napakamataas na relative humidity ay nagpapakita ng lakas at saklaw ng sistemang ito. Kasabay nito, ang southwest monsoon ay nananatiling aktibo sa western section ng Mindanao. Ang mga darating na oras ay magiging kritikal para sa milyon-milyong Pilipino sa Metro Manila at sa karamihan ng Luzon at Visayas. Ang LIE, na maaaring maging Tropical Depression Henry, ay malapit na sa pinaka-populated na bahagi ng ating bansa. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at Bicol Region, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at extremely urgent. Tiyakin na ang lahat ng inyong preparedness mechanisms ay fully activated ngayong gabi. Tiyakin na ang inyong flood control systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. Tiyakin na ang inyong mga rescue teams ay on standby. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay may malinaw na impormasyon tungkol sa lahat ng weather threats ngayong gabi. Para sa lahat ng mga residente ng Metro Manila at karatig na lugar, ang mensahe ay simple. Handa na kayo ngayong gabi. Tiyakin na ang inyong mga drainage systems sa tahanan ay malinis. Alamin ang inyong evacuation routes kung kayo ay naninirahan sa mga lugar na madaling mabaha. Ihanda ang inyong emergency kits. At regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng PAGASA para sa pinakabagong impormasyon. Ang susunod na weather update ay ilalabas bukas ng alas 4 ng umaga.
Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed, mga kababayan. Ang Lee ay nandito na direkta sa ibabaw ng ating teritoryo. Ang malakas na ulan ay kasalukuyang naramdaman. At ang ating bansa ay kailangang maging handa ngayong gabi. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.